Yes, good morning, church. Iyon. Bakit parang ako lang yung punong-puno ng energy? Morning. Balikan natin yung mga katabi natin. Sabihin mo, good morning, church. Morning to you. Yan. Yes, tayo po ang simbahan. Amen. Amen. Purihin po natin ng Panginoon. Are you blessed? Umpisa pa lang ha, mga kapatid ha. At tayo po ipinagpala na ng Panginoon. And today is the third Sunday of March. At maraming salamat po dahil dito sa church po namin ay meron kaming mga kapatid na ipagpipray mamaya because sila po ay magse-celebrate. Yung isa naman nag-celebrate na ng birthday, but yung isa ay magse-celebrate pala na kanilang birthday. So, kung sino sila, alamin natin. And welcome po sa Solution Grace Church. My name is Laverne Ducot. At bago po tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan, we would like to invite you come March 28, that's Thursday. Magkakaroon po tayo ng gawain dito sa church. Meron tayong film showing at the same time ay makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. It's Monday, Thursday. So maganda pong dito kayo sa church. At kung kayo po ay walang lakad, kasi pangkaraniwan sa mga Pilipino, pag ganitong mga panahon ng mahal na araw ay talagang lumalabas ng Manila. Sino po dito ang lalabas ng mundo? Kasi marami, pag sinabi nilang, lalabas muna kami ng mundo, alis muna ng Metro Manila, punta sila ng probinsya para matahimik ang buhay. Well, ang pinakatahimik na lugar po mga kapatid, it's of course the house of God. So pagsaluhan po natin ang kabutihan ng Diyos. Yes, amen. So sa mga nanonood po sa atin online, welcome. Thank you so much for joining us. Mga kapatid, pwede bang hingi ako ng malaking palakas ng konti? Yan. At of course, this is Solution Grace Church. Kung kayo po ay naghahanap ng church at wala kayong fellowship, you may join us every Sunday dito po sa ating mismong church, Unit 114E. Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At ngayon pong araw na ito ay napakaganda po ng pag-uusapan natin because nalalapit na nga po mahal na araw. Gusto ko po bilang mga mananampalataya, maintindihan natin yung isinasaad nung awitin natin kanina. Napakaganda. And of course, we would like to thank our praise and worship team. Sa panguna ni Kuya Aves, palakpakan nga po natin sila. And also ating media, salamat. At sila po'y kasama natin today. At ito po'y ginagawa nila para sa inyo at para sa Panginoon. Amen. At mamaya mga kapatid, wag po kayong aalis. Sayang yung mga nasa online eh. Meron kaming celebration. Konti lang. Meron tayong konting kainan. Pag sinabing konting kainan, konting kanin lang. Okay? Happy birthday! Yeah. Hindi, yung isa nandyan eh. Oo eh. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yung pala hinihintay ni Eman, kaya pala kanina pa nakaganon eh. Oh. Hindi mo sinabi, man eh. Tagal na nakaganon eh. Anyway, mga kapatid, sa mga nag-birthday, sayang, wala kayo dito. Gusto namin makiselebrate sa inyo po. Pero we pray na kayo po ay masayang-masaya today. Are you happy, church? Are you blessed? Sige, simulan na po natin ang pag-aaral. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, we thank you so much once again for giving us this wonderful day. Napakasarap po at napakadakila, Panginoon, ng araw na to dahil amin pong pinagdiriwang ang iyong kabutihan. At salamat kami po ay dinako mo sa iyong simbahan. Kung saan, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng kalayaan para sambahin ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong sakdal na pagmamahal. Panginoon, patuloy mo po kami pamanghain sa iyong mga salita at simula, gitna hanggang wakas, isang pangalan lamang po aming itataas. At yan po ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And Lord, that you would use me as your mouthpiece. Patuloy pong mabusog ang aming kaluluwa sa iyong napakagandang mensahe sa amin sa umaga pong ito. At patuloy po naming makita ang iyong mga kamangha-manghang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. And today, ay gusto nating susugan yung ating mga pinag-usapan last Sunday dahil nalalapit na nga po ang mahal na araw. Meron po ba ditong pupunta ng probinsya? Wala. Attorney, wala. Dito rin. So once again, you may join us
on March 28. Ang ganda nung gagawin natin. Meron tayong film showing at mapapalakas tayo. Kuya Nep, may lakad ka ba? Wala naman. So, we're hoping na you could join us on March 28. At bago yun, ay alamin natin ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin bilang mga mananampalataya. And today, ang atin pong pag-uusapan ay ito, the reason why so many Christians are weak and sick. Bakit marami pong mga mananampalataya ang mahihina, masasakitin, and then later on, agarang namamatay? Alamin po natin, ito po ay isang rason o isang dahilan, nag-iisang dahilan. Hindi po siya reason, isang reason lang. Alamin natin. Bakit kaya? Marami sadly, sana konti lang. Pero sabi ng Biblia, many. Sabi ko kahapon habang ginagawa ko yung title. Kasi matagal kong pinag-isipan po itong ating message. Actually, 3 araw kong binagbubulay-bulayan po ito na dalangin ko na sa atin pong pag-aaral na ito ay makuha natin yung kapahayagan ng Panginoon sa atin. Bakit nga kaya marami mga mananampalataya ang mahihina, weak, and then eventually masasakitin? Kasi yung mga nagsisimula ang sakit pag mahina muna ang resistensya mo. And then eventually magiging masakitin. Tapos tuloy-tuloy na. At agarang namamatay. Now mga kapatid, I would like to give you this good news. Hindi po naisin ng Diyos na ang tao po ay isilang and then maigsi lang ang buhay. Kaya huwag niyong sinasabi, life is short. Ang nakakalungkot, maraming millennials ngayon, pinapaigsi pa. Sabi ng mga Gen X, life is short. Sabi ng mga millennials, ano yung susunod sa millennials? Yung mas bata, Kuya Albert. Gen Z? Tama, ano? Life is shorter. Naku, umigsi lalo. Now, I believe with all my heart, ang layunin ng Diyos sa atin, mahabang buhay. Sabi ng Psalm 91 verse 16, with long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. So, ang pake ng Diyos sa atin kung bakit tayo isinilang sa mundong ito, nilikha ng Diyos, ay para maranasan po natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Pag sinabing buhay na ganap, yung pong word na buhay doon, Zoe. Pag sinabing Zoe, it's the God kind of life. Laverne, buhay naman ako Yes, kapag kayo po ay isang individual, pero walang relasyon sa Panginoon, you still have the life. Pero yung life na ito ay hindi po siya kagaya ng buhay na meron ang mga mananampalataya na Zoe. Yung Zoe, it's the God kind of life. It's the divine life of God. Pero anong meron buhay? Yung mga unbelievers, ito po ay tinatawag na bios lang. Bios, physical life in Greek. Bios. Yung Zoe, it's Greek word din for God's life. Kaya po, mahaba ang buhay, I believe, ng mga mananampalataya. Kasi ang buhay ng Diyos, yung binhi ng Diyos, ay nasa kanyang born-again spirit. Pero the question is, bakit kaya marami? Take note marami. Kaya po yung ating message for today, it's entitled, The Reason, take note, singular. Isang reason lang. Why so many Christians are weak and sick. Hindi ko na nilagay dyan yung third yung nangyayari pa. And they die prematurely. Sino po dito ang gustong umuwi na sa Panginoon na maaga? Of course, wala. Di ba? Walang tumataas ang kamay. Kaya wag yung sasabihin, life is short. Tapos yung iba sinasabi, life is too short. Hindi. With long life, come on church, say this with me. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Sabi ng Diyos yan. Psalm 91 verse 16. Amen. So ang atin pong question, of course, may kilalaman sa ating title. Ano ang dahilan ng Biblia? Take note hindi po ito galing sa akin. Ano yung reason ng Biblia kung bakit maraming kapatiran ang mahihina, masasakitin, at agarang namamatay o maagang namamatay. Ano sa iyong palagay? Amen. Ganda, no? So, ngayon pong araw na ito, praise God, you came to church kasi hindi po ito pwedeng ituro ng mga inspirational message or motivational talks. Hindi po. Biblia lamang po ninyo makukuha ang tugon sa tanong na ito. At even po ang medical science hindi kayang ibigay.
So I'll be giving you ano yung sikreto kung paano naman tayo hindi magiging mahina, hindi magiging masakitin, at humahaba pa ang buhay. Oh, praise God. So kumbaga yung mga tao sa ngayon talagang they spend huge amount of money para hanapin lang kung saan yung fountain of life. Alam niyo kung sino po ang fountain of life natin, mga mananampalataya? Jesus Himself. Amen. Amen. Posible ba yan, Pastor? Yes. So, please, kung meron po kayong kakilala na talaga namang hindi po nawawalan ng sakit, yung bang tipong parang lagi na lang siya binibisita ng sakit, well, share po ninyo yung ating broadcast for today. This message is for you, sabi mo kapatid. Dahil ang ganda ng pake ng Diyos para sa atin. So once again, ang ating question, ano ang dahilan ng Biblia? Mga kapatid, once again, dahilan po ito ng Biblia, hindi po ito galing sa akin. Kung bakit marami sa mga kapatiran ang mahihina, masasakitin, at maagang namamatay. Ano sa iyong palagay? So ngayon po, bago natin tukuyin at alamin po ang mga katotohanan ito, ay susugan pa natin ang isa pang question. Sa dinami-dami ng mga dakilang kaloob sa atin ng Diyos, of course, number one is salvation or kaligtasan o kapatawaran ng ating mga kasalanan. That's number one. Ano sa tingin nyo yung ikalawa? Ulitin ko po sa dinami-dami ng mga dakilang kaloob sa atin ng Diyos. Gift, ibig sabihin, grace. Wala tayong inimbag, hindi natin binayaran. Of course, number one is salvation or the forgiveness of sins. Sabi nga ng Ephesians 1 verse 7, in Jesus we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So we were saved because of the blood of Jesus. At tayo pinanampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So yung number one na gift sa atin, o greatest gift, I should say, it's the gift of forgiveness, the gift of salvation, number one. So ano po sa tingin ninyo yung ikalawang dakilang kaloob sa atin ng Diyos? Sa mga nanonood online, pwede nyo ilagay yung sagot para interactive po tayo. So what do you think? Yung ikalawang ibinigay po sa atin dakilang kaloob ng Panginoon. Now, isettle po muna natin, maitatag tayo sa katotohanan to that really, the number one and the greatest gift of God that He has given us is salvation. Dahil ipinadala niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak, who is of course Jesus Himself, the Messiah, the Anointed One, according to Luke chapter 2 verse 11. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. At ang napakaganda pong katotohanan ito, inilaan niya po sa atin ng Panginoong Jesus. At ito po ay nagkaroon na ng kapahayagan pa lang o prophecy in Psalm 91 verse 16. Once again, sabi nung talatang ating binigkas kanina ay, with long life I will satisfy him and show him my salvation. The Old Testament was written in Hebrew. Now, alamin natin, ang susi pala para tayo po'y magkaroon ng buhay na satisfied at hindi po maigsi. Mahaba talaga. You have to focus your eyes upon God's salvation. Sino yung kaligtasan ng Diyos concerning this verse, in the context of this verse? Yung pang word na salvation in Hebrew, it's Yeshua. Now, sino si Yeshua? Si Jesus. Amen. So the more po tayo nakafocus yung ating attention, yung ating mga mata, hindi po sa ating mga sarili, kundi sa ating Panginoong Hesukristo, unto God's salvation, Yeshua, long and satisfying life will be experienced. Marami pong mga tao sa ngayon, including many believers, pag nakakalungkot lang isipin, marami pong mga pagkakataon, tayo po ay bombarded ng mga masasamang balita sa ating mundo. Nakatingin tayo sa ating sarili, pero sabi ng Panginoon, huwag kang titingin sa sarili mo. Look unto God's salvation, who is Jesus Himself. And then, pangako po ng Psalm 91 verse 16, long and satisfying life will be experienced. Amen. Amen. So, ang malinaw pong sinasabi dito, na ibinigay po at layunin ng Diyos para sa atin na tayo po'y maligtas, hindi para tayo po'y mapahamak. At yan po ang sinasabi sa atin ng John 3:17, for God did not send His Son into the world to condemn the world. No. Because Jesus after the ministry of reconciliation. Now, tuloy po natin ang pagbasa. But that the world through Him might be saved. Ito po yung sumunod na passage after John 3:16. So, He sent His Son into this world not to condemn us. Kaya po dito sa church, no condemnation.
Mismo ang Diyos din, din na tayo pa kaya. So, God Himself sent His Son into this world not to condemn us, not to condemn you, but to save you through His Son, Jesus Christ. Wow! So, kung salvation po, ang kanyang greatest gift to mankind. Of course, ito po ay hindi po ito inclusive lang. It's for everyone na tatanggap sa kanyang bugtong na anak. I mean, hindi exclusive, I should say. It's inclusive. It's for everyone. Lahat po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kasi po may mga katuruan sa ngayon na ang kaligtasan daw po ay pinili lang. I disagree with that theology. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, ito po yung ating pag-exercise ng free will. That whosoever believes in Him. Pero pag hindi maniniwala, hindi po magkakaroon ng kaligtasan. Pero kung kayo po'y part ng whosoever will believe in Him should not perish but have everlasting life. So I believe hindi lamang po yung kaligtasan na tinutukoy dito, yung tayo po ay iniligtas ng Diyos mula sa impyerno at tayo po ay bound to heaven. Hindi po natatapos doon. Because kasama po dito yung ating everyday life. Kaya po never take for granted yung ating prayer of protection. Kami po sa bahay, bago kami talaga umalis, sinasabi ko sa mga anak ko, let's pray. Lord, kiniklaim ko, Panginoon, ang aking mga anak, aming pag-alis ngayon, kami po ay, we honor, we claim, Panginoon, na kami po ay pinoprotektahan mo sa lahat ng mga masasama. Anumang mga trahedya, sakuna at aksidente, hindi po ito makakalapit sa amin. And we declare this in Jesus' name. Never nyo pong iti-take for granted yung mga panalangin ganito. Kasi every time you pray, ina-acknowledge natin ang pag-iingat sa atin ng Diyos. Huwag nating sasabihin, and then, nag-pray na ako kahapon yan, hindi ko na ulitin. Mga kapatid, we still live in this fallen world. Napaka-tuso ng kalaban. So, tayo po bilang mga mananampalataya, whenever you pray, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I trust you. Kasi gusto ng Panginoon, di ba, may relationship tayo. Di ba, kapag meron kang karelasyon, lagi mong kausap, hindi mo naman sinasabi, kausap ko na si Lord kahapon, magpipray pa ba naman ako? Hindi po, ang prayer po, it's a two-way communication. When you pray, nakikinig din po tayo sa sinasabi ng Panginoon sa atin. At paano po nagsasalita ang Panginoon sa atin? It's through the leading of the Holy Spirit. Nararamdaman po yun. It's in the presence of and the absence of peace. Pag meron kang gagawin ng isang bagay, kapag ligaga ka, yun po ay pag-guide sa'yo ng Banal na Espiritu. Huwag mo nang ituloy. Pero pag sinasabi sa'yo na meron kang gagawin, pero ang saya-saya ng iyong kalooban, walang humaharang at bumabalakid sa iyong damdamin, yun po ang pagkilos ng Banal na Espiritu. I believe, according to the Bible. Amen. So tuloy po natin ating mga pinag-usapan. So mga kapatid, gusto ko po ma-establish tayo that the greatest gift that God has given us, it's the gift of salvation. Amen? Do you believe it? Yun po ang pakay ng Panginoon. Naparito siya bilang tagapagligtas. Hindi po naparito ang Panginoon para gawin nating loads o idol lang. Hindi po. Hindi natin tinitingnan si Kristo, ay napakabuti ng Panginoon. Mabuti talaga ang Panginoon. Gagayahin ko ang Panginoon. Hindi po. Kaya naparito ang Panginoon kasi kung hindi po siya naging tagapagligtas o Mesaya, pumunta siya sa lupa and then bumalik sa langit, hindi po siya nagdusat na matay sa krus, saan tayo dadamputin? Saang kangkungan o ampalayahan? O papahamak po tayo, but praise God, buti na lang ang Diyos po ang nakaisip ng krus. At gaya nung kinanta natin kanina, hindi po ang mga pako ang nagpanatili sa Kanya sa krus, kundi ang pagmamahal niya sa ating lubos. Amen. Amen. So ngayon mga kapatid, ano sa tingin ninyo ang ikalawang dakilang kaloob na ibinigay po sa atin? Well, ang ikalawang dakilang bagay po na inilaan sa atin. Una, ang kaligtasan o ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ikalawa, alam niyo kung ano? Kagalingan, healing. Amen. Alam niyo po ba sa Biblia, meron pong ipinaalala ang Panginoong Diyos na bilang mga under-shepherds, ako po bilang pastor, dapat daw po ay pinagyayaman sa ating church. Sa bawat churches, ang katuruan ugnay sa kagalingan or healing. This is found in Ezekiel chapter 34, verses 1 to 2. And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them,
Well, mga kapatid, yung pong sinasabi dito na shepherd principle, it applies at all times. So, kinakausap din po tayo ng Diyos until sa panahon natin sa ngayon. Let's continue reading. Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, thus says the Lord God to the shepherds. Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? So mga kapatid, narito po kami bilang mga under shepherds para pakainin po kayo. Hindi po para magpayaman ng mga pastor. Okay? Naparito po kami, inilaan kami ng Diyos para pakainin po kayo. At kayo po ay lumakas. Para hindi po kayo nanghihina and then eventually magkakasakit and then bibigay na sa buhay. Hindi po yun ang layunin ng Diyos para po sa inyong mga tupa. Kinakailangan alagaan po namin kayo at pakainin namin kayo ng salita ng Panginoon. Now, verse 4 po tayo. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who were sick. So, ang gusto ng Panginoon, and this year, pagyayamanin po natin sa ating church, yung katuruan about healing. Amen. This is exciting na po, ano? So, ibig sabihin, kung inilaan po ng Diyos yung greatest gift na ibinigay sa atin ng salvation, bakit natin kakaligtaan yung ikalawa na prioridad ng Diyos, which is healing? So, ayoko pong mapasama sa mga tinutukoy dito ng Diyos na tila bilang pastor, kinaligtaan ko po ang turo ng healing. Amen? So, ngayon pong taon na ito, pagyayamanin natin ang katuruan ugnay sa healing. And then, verse 5 tells us, so they were scattered. Kaya pala, since hindi po itinuro ng tama ang mga katotohanan ito na ilan sa mga pastor, mga shepherds doon sa Israel, ay nagkawatak-watak po itong bansang Israel. They were scattered because there was no shepherd and they become food for all the beasts of the field when they were scattered. Alam niyo po, ito rin po ang puso ng Panginoon Hesukristo nung nakita po niya at nakatingin siya sa kanyang mga kababayan. Kung bakit po ang kanyang mga kababayan, in those days, nung siya po yung nag-ministero dito sa lupa, nakita niya ang kanyang mga kababayan, litong-lito. At sila po yung watak-watak. Alam niyo kung bakit? Di ba ang Israel po, ay talaga namang scattered po sila sa buong mundo. And in the last days, nagbabalikan na po sila sa kanilang bansa. Because I believe na yung prophecy po sa pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. So, mula po sa kanilang pagkakawatak-watak, ang puso ng Panginoon, sabi nila sa kanila, alam niyo kung bakit? Dahil hindi po nila tinanggap siya bilang Messiah. At ito po ang nakita niya. Punong-puno po siya ng compassion sa kanyang mga kababayan. Hindi po niya kinondena yung mga kababayan niya. Hindi niya sinabing, kayo kasi, hindi niyo ako tinatanggap bilang Messiah. Pero ang tingin niya sa kanila, kung ba't sila nagkawatak-watak, ay dahil wala pong pastol na sa kanila ay kumakalinga. Basahin po natin ang sinasabi ng Matthew 9:36. But when Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Amen. So bilang mga pastor, it's a must for us to teach about healing on the basis of Jesus' finished work on the cross. Yun po yung basis natin. Dito po sa ating church. And I pray sa ilang pong mga pastor, kung may nanonood na pastor sa ngayon, kung magtuturo po kayo about healing, under the new covenant, it should be based on the finished work of Christ on the cross. Meron tayong righteous foundation. So, ibig sabihin, kung mapapatanong kayo sa Diyos, posible pa ba at mangyari pa ba ang kagalingan sa panahon ko ngayon? Yes. It's because Jesus said, He is the same yesterday, today, and forever. Kung ginawa niya po ito nung araw, gagawin pa rin po niya ito hanggang sa panahon natin sa ngayon. Hindi po totoo na tapos na yung healing sa panahon ng mga disipulo. I disagree. Because Jesus, once again, is the same yesterday, today, and forever. So bilang mga mananampalataya, pagyayamanin po natin sa ating church. Na talaga pong kamtin po natin ng mga greatest blessings na ito, greatest gift. Number 1, kaligtasan. Forgiveness of sins. And number 2, healing. Remember yung pinag-usapan natin last Sunday? Psalm 103, 123. Yung divine order po ng Panginoon. Tignan natin, basahin po natin mga talatang ito once again. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. And all that is within me pertaining to the external parts of your body. Yung mga atay-atayan natin dyan. Sabi ni Mrs., wala namang atay-atayan eh. Ano yun eh, tauhan nyo sa John and Marcia. Di ba?
O yung inyong mga laman loob. Kaya sabi ni King David, "Bless the Lord, O my soul." Kaluluwa ko. Purihin mo ang Diyos. And all that is within me, lahat ng mga external parts ko. Why? Kasi sabi ni David, alam niya, ito po ay kanyang sinasabi sa atin, I believe. Mga nasa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Tuloy po natin ang pagbasa. "Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Ito po ang nakakalungkot. Marami po sa mga mananampalataya. Yung mga dapat na hindi kinakaligtaan. Yung mga bagay na dapat kinakalimutan, tinatandaan. Now, tingnan niyo po ito. This is powerful, church. "And forget not all His benefits." Now, ano yung mga benefits natin? Tayo po mga mananampalataya. Verse 3. "Who forgives all." Ano nakita niyo? All o some? All. Your iniquities. Forgiven po ba tayo completely? Anong basis natin? Finished work of Christ on the cross. So, through the finished work of Christ on the cross, we have been forgiven completely. Past, present, and future sins. Huwag po niyong tatanggapin yung sinasabi ng ibang turo na forgiven ka lang sa past. Yung present mo at saka future mo, ikaw na bahala dyan. 1 John 1:9. Delikado yun. Kasi lumalabas, dalawa na ang tagapagligtas. Mula nung pinanganak ka hanggang sa naging born again ka, niligtas ka ni Jesus. And then, mula sa present time mo, until sa future, at hindi pa pinapatawad ng Diyos ang iyong kasalanan, dahil magko-confess ka lang ng kasalanan mo, yun lang yun. So, lumalabas, dalawa kayong tagapagligtas. Yung una, si Jesus. Pangalawa, ikaw. It doesn't make sense. Eh sabi ng talata, "Who forgives all your iniquities." So, yun ang greatest gift na meron tayo bilang mananampalataya. Now, ikalawa, "Who heals all your diseases." So, ikalawang ginawa pong prioridad ng Diyos. Through His Son, Jesus, meron po tayong kagalingan. Amen. Do you believe it, church? You should believe it. Kasi sabi ng Biblia po ito sa atin. So, ang pakay ng Diyos sa atin, kapag yaman tayo, huwag nating kakaligtaan ang mga benefits na ito. Actually, ang dami pong benefits ng Psalm 103. Pero dito muna tayo magbibigay po ng tuon at pansin. Once again, "Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases." And that's why sabi ni King David, "Bless the Lord, O my soul." Soul, bakit soul? Sa kanyang kaluluwa, kung saan naroon po yung ating isipan, which is the main faculty of the soul, sumusunod na po ang emotion and yung will. Kapag alam ng tao na isang mananampalataya na siya ay forgiven completely, kaya pala nakakapagpuri po yung kanyang kaluluwa. And all that is within me, yung kanyang physical body. Inuutusan ni David, magpuri ka. Lahat ng mga lamang loob. Kasi naniniwala siyang pinagaling na yung kanyang katawan. Kaya po tayo, hindi lang tayo nagpupuri, yung ating mga kamay nagtataas. Naniniwala po, even po yung mga baga natin. Naalala ko yung kanta ni Kuya Albert. Ano yun, bro? Yung kanta mong, yung baga mo, talagang nagsusumigaw. Meron kang song na gano'n eh. Dahil naniniwala tayo, even po yung mga baga natin, ay nagpupuri din dahil pinagaling po ito ng Panginoon. So never forget these benefits that God has given you. Eh kinakaligtaan po ng marami po sa atin. Amen. So yung may lungs yung song na gratitude, ano? Napakaganda po nun. So inilaan po muna ng Diyos ang kaligtasan sa sino mang nanampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. At sumunod na po yung kagalingan. Alam niyo po, ito yung magandang divine order po ng Panginoon. Nang minsan, ay meron pong 4 na kalalakihan. Alam ko nangyari ito sa tahanan ni Pedro. Pag pinuntahan nyo daw sa Israel, makikita nyo, nandun pa rin yung lumang bahay ni Pedro kung saan binutas yung ibabaw ng kanyang bahay. Remember this story? Na merong 4 na kalalakihan, dinala po nila at inilapit nila sa Panginoong Jesus, ito may sakit na ito. Sa dami ng tao, punong-puno, even sa pintuan, hindi sila makalapit. So nag-isip sila ng paraan para maidala itong may sakit na ito, isang paralitikong ito. Dinaan nila sa bubong, bumutas sila ng bubong para ilapit lang sa Panginoon yung may sakit na ito. Basahin po natin yung istorya. Makita natin paano ba kumikilos ang Panginoon. Okay? At paano natin makikita yung divine order na kanyang pagpapagaling sa sino mang mga may sakit na nanampalataya sa kanyang
kapangyarihan. Mark chapter 2 verses 1 till 5. And again, Jesus entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Alam niyo kung bakit pala talaga namang nagdagsaan ng maraming tao dito? Because if I remember it right, katatapos lang po magpagaling ng Panginoon ng isang lalaki may ketong. Remember yung Matthew chapter 8, yung binasa natin, pero usapan natin last Sunday. Yung bumaba po si Jesus, sinundan siya ng maraming mga tao, yung multitudes, and then kinaharap niya yung may ketong. Sabi nung may ketong, Lord, if you're willing, you can heal me. Naalala niyo po ito? So ito po yung kauna-unahan na gumaling na Israelita. Wala po sa kasaysayan sa lumang tipan na gumaling na isang Israelita. Ito lang naman po yun. Kung may mababasa po kayong gumaling na mula sa ketong, si Naaman po yun, hindi siya Israelita. He was an Assyrian. Pero ito po, kauna-unahan. Kung bakit talaga namang maraming tao po ang dumagsa sa lugar na ito kasi nabalitaan nila, ayon po sa propesiya, na ang Mesiyas na papadala ng Diyos sa Israel ay makapagpapagaling na may ketong. Ito siya. Kasi ang kautusan, pag may gumaling na may ketong, dapat lumapit sa mga punong saserdote. So pinakita niya talaga, kaisa-isa po ito. Nabalitaan ng maraming tao. Kaya nagdagsaan ng mga tao dito sa lugar na ito. Basahin po natin, tuloy natin. Verse 2 na, Mark chapter 2. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. So yung apat na mga kalalakihan, dinala nila itong paralitikong ito sa Panginoong Jesus. And when they could not come near Jesus because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, ano pa nakita ng Panginoon sa kanila? Faith. He said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. Now, gusto ko pa ipakita sa inyo na consistent po ang Diyos sa kanyang divine order on healing. So, number 1, ito na tayo. First of all, Jesus preached the word to them. Kailangan mo nang may mapakinggang mabuting balita ng kaligtasan. Balikan natin yung kasaysayan na Mark chapter 2 verse 2b. And Jesus preached the word to them. So kinakailangan, para maranasan po natin ang lubusan, yung mga dakilang kaloob ng laan ng Diyos para sa atin, kailangan po mapakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Ito po ang sistema ng Panginoon. Pakitulang nga mga kapatid. So, importante talaga. Bakit po kailangan natin mapakinggan ang salita ng Panginoon? Romans 10:17 tells us, so then faith comes by and by the word of Christ. Yan. So, number 2, the 4 men brought to Jesus a paralytic man. So, ang mga gumagaling po sa Panginoon, hindi po lahat ng tao. Yung mga lumalapit lang at mga inilalapit sa Kanya. Have you noticed that? Kasi sinasabi ng ilang pong mga argumento, kung talagang nagpapagaling ang Diyos, sana pumunta siya sa ospital at magpagaling na lang. Well, wala po kayong mababalitaan na pumunta ang Panginoon sa Israel General Hospital noong mga panahong yun. Wala talaga. Lahat po ng gumaling, sila mga lumapit at inilapit sa Panginoong Jesus. And in this case, basahin po natin. Itong apat na kalalakihang ito, inilapit nila itong paralitiko sa Panginoon. And I believe, nung inilapit yung paralitikong ito, may consent na. Amen. Basahin po natin, ha? Mark chapter 2, verse 3. Then they came to Jesus bringing a paralytic who was carried by 4 men. Why? Bakit po kaya nagkaisa sila? Because they have heard the word of Christ. Meron silang nabalitaan na merong isang Kristo na nagpapagaling. Gaya po ng babaeng dinurugo last Sunday. So meron silang napakinggan and then nilapit po nila at ito po ay kinalinga ng ating Panginoon. Third, Jesus told the paralytic that his sins are forgiven. So anong nauna? Bago siya pinagaling, sabi muna, your sins are forgiven you. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Mark chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven you. And then yung mga Pariseo dito na nagbubulong-bulungan sila, sino tong tao to na nagpapatawad
ng kasalanan. So naririnig ni Jesus yun, napaperceive niya yun. Now, alam niyo kung bakit inuuna ng Panginoon na patawarin tayo sa ating mga kasalanan? Tinatanggal niya muna yung ating guilt and shame and condemnation because condemnation kills. He gives people or yung person na lumapit sa Kanya the gift of no condemnation. Para, ano pong susunod doon? Tingnan natin, yung number 4. Jesus told the paralytic that he is healed. I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Wow! So bakit po binibigay mo na ng Panginoon yung gift of no condemnation, yung forgiveness? Para wala po siyang daladalahin sa kanyang puso. And I believe because condemnation kills. Sabi nga po ng isang university, Biola University sa Amerika, doon po sa aming lugar sa Amerika, nabalitaan ko po ito. This is true. Sabi ng mga doctors po dito, hindi po ito mga Christian doctors, sabi nila, ang isa raw sa mga major cause ng cancer, it's unforgiving heart. So merong sense of guilt and condemnation. So buti na lang, wala tayo nun, ano? Yes. Now, ang ginawa ng Panginoon, bago siya pagalingin, sabi niya, your sins are forgiven you. So inuuna muna, binibigay ng Panginoon, the gift of forgiveness, salvation. And then, nangyari, sabi niya, you are healed. I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Wow! Alam niyo po, pinakamainam para sa isang paralitiko, ano yung kanyang comfort, yung kanyang puso na siya'y magaling na. Sa tagal ng panahon, siya po hindi makatayo. Abay, syempre, bonggang-bongga para sa kanya, sa mga paralitiko, yung makatayo at pinapauwi siya ng Panginoon. Wow! Nakita niyo po ang Panginoon, wala siyang binibigay na kondisyon. Oy, magaling ka na, sumunod ka sa akin. Walang ganun. Sabi niya, umuwi ka sa bahay niyo. Ang galing ng Panginoon, ano? Relihiyon lang po nagsasabing ganon. Oy, pinagaling ka ng Diyos, mahiya ka naman sa Diyos, sumunod ka sa akin. Tao lang nagsasabi nun. Pero ang Panginoon po, hindi siya nagbibigay ng premium sa ulo ng mga taong pinapagaling niya. Sinasabi niya, umuwi ka. Samahan mo yung pamilya mo. Pinagaling ka na. Amen. So yan din po ang sistema ng Panginoon. Yung kanyang pagkakasunod-sunod. So binibigay niya po muna yung kaligtasan. At pag tinanggap mo ito, susunod na po ang kagalingan. Healing will definitely flow. Tingnan niya po itong mga ilang pang tagpo dito sa Matthew 9:35. Then Jesus went about all cities and villages teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. I want you to see yung divine order pa rin po dito ng ating Panginoon. Teaching muna and then preaching. So then faith comes by hearing. Ang mga tao po pangkaraniwan lumalapit sa Panginoon. Of course, I believe He will also provide you the gift of healing. Pero mas maganda po talaga na papakinggan nyo muna yung salita ng Panginoon. Hindi po basta-basta medicine cabinet lang si Jesus. Kasi maraming lumalapit po, I believe, kahit po sa inyo, no? Sige nga, pag-pray mo nga ako. Di ba yung ibang mga kakilala natin? Pag-pray mo nga ako. Pinagpipray ko naman. Gumagaling naman po sila by the grace of God. Pero sabi ko sa kanila, come to church. Because ang sistema ng Panginoong Hesukristo, first of all, teaching, and then preaching, and then healing every sickness and every disease among the people. So nakita niyo po ba yung pagkakasunod-sunod? Yung divine order ng Panginoon? Amen? And amen. So sa kasaysayan pong ito, God is telling us, if you want to experience healing, first and foremost, you must hear the gospel. Amen. Romans 10:17. So faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Pag sinabi nating faith, mga kapatid, ito po ibig sabihin ng faith. Hindi si Ate Maisa may malakas na pananampalataya, si Tita Lorna napakalakas ng pananampalataya. Pag pray mo naman ako, pag sinabing faith po, it simply means having a good opinion about God. Meron kayong tamang pananaw sa kabutihan ng Diyos. Hindi yung palakasan ng pananampalataya po dito. Pag sinabi nating faith, kilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Kilala mo siya. Kaya kapag tayo po inananagana sa kapahayagan kung sino ang Diyos at ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, nananagana din po sa atin ng biyaya at kapayapaan. That is faith. Kaya po mga kapatid, ang faith natin, wala doon sa faith natin. Ang faith natin na kay Jesus. Kaya nga po, whenever you pray, ano po yung sinasabi natin sa last part ng prayer natin?
We ask this, Lord, in the name of Amiel Flores. Ginaganon ba natin ang panalangin natin? Lord, I ask this in the name of Makoy Alcantara. Amen. Hindi naman tayo gumaganon, di po ba? I ask this, Lord, in the name of Laverne Ducot. Nakong pangit o apelido, ano? No, we ask in the name of Jesus. Because tayo po ay umaasa, hindi po sa ating pananampalataya, umaasa tayo sa pananampalataya ni Kristo, na hindi po nagbabago ang kanyang pagtingin na mabuti sa Diyos. Amen. So nagkakaroon po ng pagbabago, di ba? This is metanoia. Akala natin, ang pananampalataya, para pakinggan ng Diyos, ilalapit tayo sa isang tao, uy, si pastor, malakas ang pananampalataya. Uy, si Kuya Nep, pag-pray mo ako, malakas pananampalataya mo. Hindi. Tayo po'y nananampalataya sa pananampalataya ni Kristo Jesus. Amen. At paano po nangyayari po yun? By continuous hearing and hearing of the gospel of Jesus Christ. So paano pong ginagawa ng Panginoon yung kanyang divine order? Teaching muna, then preaching, and then healing will flow automatically. Walang kapagod-pagod, mga kapatid. Kasi pag nakakapakinig po kayo ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo, hindi ka na napapatanong, Lord, kalooban niyo po ba? Anong sabi nung Miketong last Sunday na pinag-usapan natin in Matthew chapter 8? Lord, if you are willing, you can make me clean. Marami pa mananampalataya sa ngayon. Of course, even unbelievers, they believe na makapangyarihan naman si Lord eh. But the thing is He willing? Yes, I believe He is able. Pero ang problema maraming tao, hindi faith. Problema nila, unbelief. Bakit pero silang unbelief? It's because hindi sila nakakapakinig ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. So para mawala po yung unbelief, patuloy tayong makinig. Si Jesus nagtiteach muna, then preach, and then healing will flow. Amen. Kaya pansinin niyo habang nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, kanina lang nung nagsisimula tayo, parang may masakit sa balakang mo. Nakikinig ka, focus ka sa salita ng Panginoon. Mamaya, nawawala na yung sakit. Di ba? Pero kapag tayo po'y wala sa church, nakatuon tayo, ang sakit ng likod ko. Maghapon, ang sakit talaga. Tapos mamaya, sobrang sakit talaga. Hindi ka na makabangon. Di ba? Pero hindi natin gusto yon. Now, tayo po, hindi dahil sa alam nyo na, tumatanda na ako. Hindi po, sabi ng Biblia. Mamaya po makikita nyo. Supernatural po ang salita ng Panginoon. And I believe that. Amen. So once again, kaya muli po ang paalala sa atin ng Panginoon na ang sistema niya, you have to first and foremost receive the gift of salvation, His forgiveness. Diba? Psalm 103, once again. Dito muna tayo, Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Now, ano pong basis natin? Gaya na sinabi ko kanina, ang righteous foundation natin, it's all of Christ's finished work on the cross. So, ang basis natin, bakit ka pinatawad ng Panginoon? Ephesians 1 verse 7. In Jesus, we have. So mga kapatid, don't try to have it. You already have it. The redemption. Paano? Through His blood. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Ano po ibig sabihin ng talatang ito? Alam nyo, halimbawa may utang po kayo sa bangko. Laki. Tapos ngayon, dun sa bangko, iyak ka ng iyak. Bumabahana ng luha. Sabi ng bank manager, ang ekonomiya po ng bangko is pera, di ba? Kapag pera ang inutang, pera din ang kabayaran. Sabi ng manager, alam mo kasi Mr. Albert Ojero, gamitin ko na apelido ni Kuya Albert. Kunwari lang naman ito, pero mayaman po si Kuya Albert. Ha? Yung utang niyo po, kahit mag-iiyak kayo dito, hindi mababayaran ng luha yan. Because ang ekonomiya ng bangko ay pera. So kahit iyak pa siya ng iyak, sabi niya, sinamahan ko na po ng dugo, wala rin pong bisa ang inyong dugo para bayaran na inyong utang. Kasi pera po ang ekonomiya ng bangko. Ngayon, yung ating po mga kasalanan, hindi po ito pwedeng bayaran ng ating mga apology o sorry sa Panginoon. Sabi ng Diyos, dugo ang kailangan ko. Dahil kung saan merong dugo, merong kapatawaran ng kasalanan.
At buti na lang, hindi po yung dugo natin hiningi ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos. Ang hiningi po niya ay ang dugo ng kanyang bugtong na anak. At ito po willingly ibinigay ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po tayo, wala tayong gagawin but to put our faith on the person Jesus Christ and His finished work on the cross. At kapag ginawa po natin yon, this is faith. Talaga, wala akong kailangan gawin, hindi mo na kailangan magpenitensya pa at umakyat sa bundok ng Mekekekwe. No such thing. You just have to put your faith upon Jesus and His finished work on the cross. Papatawarin ka na ng Diyos doon? Yes! At pag nangyari yon, sabi in Ephesians 1 verse 7, in Him, sino yung Him dito? Jesus. In Him, we have, sino yung we, believers, have redemption. How did this happen? It's through Jesus' blood. Amen. So tayo po, talagang you have to be established in this truth. Bilang mananampalataya, ang proof po natin, nagbabago buhay natin. So paano mo masasabing ikaw ay tunay na mananampalataya? Kasi alam mo, pinatawad ka na. At ang taong pinatawad, meron na pong gift of salvation. Ang taong ito, hindi po nagwawalwal sa kasalanan. At kapag tayo po hindi nagwawalwal sa kasalanan, pansinin nyo, you are receiving the gift of healing. Ang mga taong nagwawalwal sa kasalanan, pansinin nyo po, yung bang tipong walang araw na hindi sila umiinom, masyadong pinapatay ang katawan sa paninigarilyo, pinupuyat, eventually nagkakaroon po ito ng karamdaman. Amen? Pero tayo pong alam natin, pinatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, gumagawa tayo ng mabuti. Anong apektado sa atin? Yung ating katawan, nakatamasa natin ang ating kagalingan. Amen. Amen. This is true. So in Jesus, we have redemption. Don't try to have it. You already have it. And this was made possible through His blood, the redemption of our sins, the forgiveness of sins. Saan po nakabase? According to the riches of His grace. Ay nananaga ng kayamanan ng kanyang biyaya. Wow! Grabe, no? Kasi mga kapatid, yung mga binasa natin mga talata kanina, kung hindi po prioridad ng Panginoon talaga na pagalingin ka, o ilaan sa inyong kagalingan, di sana, nung siya po ay nagmiministeryo dito sa lupa, lahat na lang ng taong nilalapitan niya, pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Pero lahat po ng nilapitan niya at nang siya po ay naglakad sa mundong ibabaw, lahat po ng nilapit at lumapit sa Panginoon, wala pong nabigo. Wala po kayong mababasa na lumapit sa Panginoon, nilapitan niya, ikaw, malusog ka. Lalagyan kita ng konting ketong at konting cancer. Kasi para mapalapit ka sa akin. Wala po kayong mababasang ganun sa Bible. Ikaw, masyadong makinis ang balat mo, lalagyan kita ng maraming tagyawat. Walang ganon ang Panginoon. Lahat po ng lumapit at inilapit sa Panginoon, this is good news. Pinagaling po niya, wala po siyang binigo. Basahin po natin ilan sa mga kasaysayang ito. Matthew 9:35. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Wow! So pag meron siyang nakitang may sakit at lumapit sa kanya, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Lahat ng inilapit sa kanya at lumalapit sa kanya, why? Because nire-respeto po niya yung free will ng tao. Yung ayaw lumapit sa Panginoon, hindi niya gagambalain yun. So lahat ng lumapit at inilapit sa kanya, hindi po nabigo. At talaga naman, pumunta siya from one village to another. Tuloy po natin, Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good. Now, what was God's idea of doing good? Healing. So ito yung idea niya of doing good. Let's continue reading. Doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So ang sickness pala, it's oppression. It's not a good thing. Kaya huwag niyo pong sasabihin, ako, biyaya po sa akin ng Panginoon ang sakit na ito. Naalala ko, meron akong kakilala sa Facebook. Nakwento ko na po ito sa inyo. Hindi ko nababanggitin yung yung name. Nag-usap sila, parehas Christians. Brother, ito po ay mutik na mamatay sa COVID. Sabi nga lang, talagang napakabuti ng Diyos. Talagang namang matatouch ka sa kanilang conversation. Kilala mga tao po ito, mga mananampalataya. Buti na lang, hindi ka pa kinuha ng Panginoon. Hindi ka pa namatay sa COVID. Sumagot yung isang tao. Oo nga eh, kasi meron pa akong misyon na gagawin sa mundong ito.
Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin, huwag niyo pong tatapusin yung mission niyo, baka kunin na kayo ni Lord. Now, is that good news? So, ibig sabihin pala, kaya pala nagtatagal ang buhay natin sa mundong ito dahil may mission kayo. Well, I suggest, if that is true, huwag niyo na alamin yung mission na yun. Kasi pag nagawa niyo yung mission na yun, kukunin na kayo ni Lord. Kaya po maraming tao ngayon natatakot eh. May mission ako, gumawa ng kabutihan. Kaya pag gawa nila ng kabutihan, konti-konti lang. Kasi Lord, baka kunin mo na ako eh. Sinasabi nila, pag pag mabait ka daw, kinukuha agad ni Lord. That is not true. Kasi bakit daw kinukuha ni Lord yung mga taong mabubuti? Kasi daw baka makagawa ng masama, mapunta pa ng impyerno. Hindi totoo yun. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Sabi ni Jesus, I am come that you might have life and have it more abundantly. Pag have it more abundantly, maigsi? Hindi po. Haba. Amen? Amen. Sino dito gusto ang buhay na mahaba? Yes, hindi lang basta buhay na mahaba. Haba nga ng buhay mo, 90 ka na, pero 30 anyos pa lang, nakahiga ka na sa folding bed. Hindi ganon. Ang buhay na ganap ay nakakatayo, nakakapag-ministeryo po tayo. Amen. Nakakatugtog pa, nakakapalo pa sa drums, nakaka-play pa ng musical instruments. Amen. Nakaka-zumba pa. Zumba. Amen. Kaya pa. Amen. Now, ang gusto ng Panginoon sa atin ay patuloy po natin panghawakan. So what is God's idea of doing good? Once again, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So ang sakit po, huwag niyong tinatanggap na, biyaya o gift ng Panginoon. Ito, illustration ko, matagal ko na ginagawa. Bawa, Sister Jackie, may kumakatok sa bahay mo. Lazada. Kay Miss Jackie Alcantara. Ano po yan? Cancer po. Pipirmahan mo? Of course not. Hindi po sa akin yan, maraming Jackie. Hindi lang ako. Di ba? So, hindi po galing sa Diyos yun. Sabi ng talata, balik tayo sa talata. Doing good and healing all who were oppressed by the devil. So, oppression po ang sickness. Amen. So, huwag niyo po tatanggapin ang karamdamang yan. It's not from God Himself. Because sabi ng James 1:17, every good gift doon is for the unbelievers. And perfect gift is for the believers. Comes from our Heavenly Father. Sa Kanya po galing. Wala pong pwedeng ibigay ang Diyos na masama. Why? Wala pong masama sa Diyos. Kinamumuhian po niyang kasamaan. Bakit siya magbibigay ng bagay na masama alang-alang sa iyo? Para naman sa akin ikabubuti. Now, let me tell you, kung magbibigay po ng masamang pangyayari ang Diyos para sa iyong ikabubuti, naubusan na ba ng mabubuting paraan ng Diyos para mag-settle na siya sa mga masasamang pangyayari? It doesn't make sense. Hindi pwede yun. So parang kontsabahan, ano? Si Satanas at saka ang Diyos nagkakonsyabahan. Sabi ng Diyos, gawa ka ng masama, ako gagawa ng mabuti. Ikaw yung bad cop, ako yung good cop. Hindi pwedeng ganun. Si Jesus po at ang Diyos Ama, isa lamang po ang kanilang pakay. Because Jesus is God's will in action. Ang lahat ng kalooban ng Diyos, ginawa ng Panginoong Jesus nung siya po yung nagmiministeryo sa lupa. Sabi ni Jesus in John 10:30, I and the Father are one. Nagkakaisa po sila. Hindi po pwede makipag-isa at makipagkontsabahan ng Diyos kay Satanas. Kaya po hindi pwedeng gumamit ng masamang pangyayari ang Diyos para naman sa iyong ikabubuti. Never. Hindi po nauubusan ng mabuting bagay ang Diyos para sa iyo. So wag natin tatanggapin even po ang sickness. Hindi po ito galing sa ating Ama sa Langit. Now, bakit po lahat ng lumalapit at inilalapit sa Panginoon ang gumagaling lang? Hindi po niya pinipilit ang kanyang kapangyarihan. Kapag ayaw po ng tao, hindi po ipipilit ng ating Panginoon ang kanyang puso para sa iyo. Tingnan po natin ang mga talatang ito. Marcos 6:56. At saan man siya pumunta, yung siya dito, si Jesus, sanayon sa lungsod o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman. See? Inilalapit. At ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang sila
nila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat na makahawak dito ay gumagaling. See? Bakit nila hinahawakan? Kasi ina-exercise mo lang yung free will nila. Hindi sinasabi ng Panginoon, hawakan nyo na! Hindi sinasabi ng Panginoon na gano'n. Hinahayaan po nila sila. Amen? Ang bait ng Panginoon, ano? Napakabuti. Isa pa, Mark 6:5-6. Dito po sa kasaysayang ito, kung babasahin natin yung verses 1 hanggang 6, siya po ay umuwi mismo sa kanyang town sa Nazareth. Na kung saan dito po, nakita po ng kanyang mga kababayan niya po ito. Mahusay siya magturo, talaga naman nakikita nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero, hindi po niya maipakita ang ganap yung kanyang kapangyarihan na magpagaling. At sa katunayan, iinan lamang po sa kanila ang gumaling. So, ibig sabihin, pwede palang mapigilan ang Panginoon at hindi niya maipamalas ang kanyang kagalingan. You know why? Because of unbelief. Tingnan po natin, Mark chapter 6, verse 5. Now, he could do no mighty work there. Sa inyong there dito, Nazareth. Sa kanyang bayan. Except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Why? This is the reason. And he marveled because of their unbelief. Now, kung ayaw mong tanggapin na ang Diyos po ay still, nagbibigay po siya ng kagalingan up to this day, hindi niya ipipilit yon. Lilipat na lang siya na ibang village o na ibang tao. Hindi po siya nakikipagdebate ang Panginoon. Ayaw mo maniwala, nagpapagaling nga ako eh. Hindi ginagano ng Panginoon sila. Sabi ng talata, then Jesus went about the villages in a circuit teaching. So mga kapatid, napakatotoo po ng Panginoon kung siya po yung nagpapagaling noon, nagpapagaling pa rin po siya ngayon. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. So ma-establish na po tayo, the greatest gift that God has given us is the gift of salvation, the gift of forgiveness. And then, yung ikalawang prioridad niya, it's the gift of healing. So, ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon sa atin, ay tayo po ay kahit umiidad na, I believe this with all my heart, kahit umiidad na po tayo po iidad ng malakas, malusog, at mahaba ang buhay. Amen? Church, if you believe that, sa mga nanonood sa atin, pakilagay po sa ating comment section, Amen, I believe that. Pero kung hindi po kayo naniniwala dito, hindi, alam mo na kasi pag tumatanda, natural yun eh. That's natural. Pero ang sabi po ng salita na supernatural nga ang Diyos eh. Pero if you believe that, hindi po ipipilit ng Diyos sa inyo yan. So kung naniniwala kayo, manghihina talaga ako. Ito nga, hinang-hina na nga ako. may mga sumasakit na nga sa akin eh. Diba, hindi na ako makatayo eh. Pero Lord, wag mo muna akong kunin. Yun pa isang masamang paniniwala. Ang Diyos ay kumukuha ng buhay. No. He is in the business of giving life. Hindi po tayo kinukuhanan ng buhay ng Diyos. He is in the business of giving life. Sabi ng Hebrews 6:14, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. So tanggalin na po natin sa ating isipan, ang Diyos ay pumapatay. Hindi naman pumapatay, kumukuha lang na buhay. Parehas lang yun. Pinaganda mo lang. Parehas lang. Pero po ang Diyos natin, He is in the ministry of giving life. Amen? So, ang una na dakilang kaloob sa atin ng Diyos ay kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Amen? And then, kagalingan. Now, dito na tayo, sagutin na natin ating main question. Let's go back to our question. Ano ang dahilan ng Biblia? Bakit marami sa mga kapatiran na mahihina, masasakitin at maagang namamatay? Ano sa iyong palagay? Ito na. Ano ang isang dahilan? The reason why many Christians are weak and sick and eventually they die early. Ito yung tanong natin. Ano yung nag-iisa? Isang reason. Hindi po maraming reasons. Isang reason lang. Now, let me give you Hosea 4 verse 6. Sabi ng talata, my people. Sino pong my people? Christians, believers. My people are destroyed or they perish. Why? Because they lack knowledge. Kaya importante talaga tamang gospel ang pinapakinggan natin. Di ba? Ang gospel po, once again, it's all about Jesus, the person, and His finished work on the cross. That's the gospel. The gospel is not about the Ten Commandments. The gospel is all about Jesus. Amen. So my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya po kayo nasa church, ayaw nyo maging
ma-destroy. Amen? Amen? Sabi nga ng kasabihan, lamang ang may alam. Kaya po tayo nasa church. Di ba? Gusto nating maraming malaman. Pero sabi ng mundo, dapat ka ng kalusin, marami ka ng alam. Pero hindi magagawa ng kalaban sa atin yon kasi marami tayong alam. Pero pag wala kayong alam, doon na. Doon na kayo bibigyan ng mga kasinungalingan ng kalaban. At since marami kayong alam, kahit anong sabihin ng kalaban sa inyo, hindi mo tatanggapin. Why? Sasabihin mo sa kanya, meron akong pundasyon. Anong pundasyon mo? Yung mga tinapos na gawa ni Kristo. Now, once again, my people are destroyed for lack of knowledge. So, dinadagdagan at tinatama ng Diyos sa ating kaalaman. Nabalikan natin question natin, ano yung isang dahilan? Bakit marami? Sayang sana kaunti lang pero marami, sabi ng Bible. Ang mahihina, masasakitin at agarang namamatay. Ito po ang sagot. 1 Corinthians 11:30. For this reason, take note, reason, hindi reasons. Nakita niyo po yan? For this reason, even po yung this, referring to the singular reason. Hindi naman T-H-E-S-E. Kasi pag T-H-E-S-E, plural yon, di ba? Pero for this T-H-I-S, reason, so, referring to the single reason. For this reason, many, sabi ng Bible, many, are what? Weak. Mahihina, sick, maraming mga may sakit, and many sleep. Hindi po yung natutulog habang nagpipreach si pastor. Yung many sleep dito, yung they die prematurely. Okay? Kaya ligtas si Kuya Gio dito. Hindi ikaw yon, Kuya Gio. Hindi, joke lang si Kuya Gio. Ano yan? Kahit nakapikit lang talaga yan. Talagang, nilalasap. So yung many sleep po dito ay they die prematurely. Okay? Church? Now, what is this reason? Maganda po ito. Okay, pag-usapan natin. Reason. One reason. So what is this only reason that many Christians are weak? Many are sick? Kasi nga, bakit ka nagkakasakit? Mahina ang resistensya mo. So pag mahina resistensya mo, mahina ka, magkakasakit ka. At yung mga taong may sakit, eventually, they die prematurely. They die early. Hindi mabuting balita ito. Now, pag nalaman natin reason, yung salungat dito ang mangyari sa atin, hindi ka na magiging mahina, lalakas tayo. Sino dito gustong maging malakas? Kahit may edad na. Amen. And then, pag malakas ka, hindi ka na masasakitin. Sino dito gusto hindi masakitin? Amen. At hindi tayo maaga mamamatay. Marami pa po tayong gagawin na masasayang bagay dito sa lupang ito. At masarap, kahit may edad ka na, malakas ka pa rin, hindi ka masakitin. Hindi tipong pag nagtitext tayo sa GC, may gawain po tayo, ay kapatid, di po ako pwede. May upo po ako. Hindi nyo tignan si Jethro. Yan ang nag-iisa. Actually, birthday niya. Pero kita nyo, napakatibay ng katawan ng bata. So, hindi sa laki ng katawan, hindi sa liit ng katawan. Sa tamang kaisipan. Amen? Si Jethro, I acknowledge him kasi alam niyo, matanong po yung batang yan. Praise God. Yung mga kabataan po natin dito, mahilig magtanong. At buti na lang, by the grace of God, tama yung binibigay nating sagot. So, alamin natin, ang tugon po ay sa mga susunod na, naunang verse. 1 Corinthians 11:29. Church, listen to this. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. So, nakuha niyo yung sagot? Ano yung reason? Pagdating sa verse 30, for this reason. So, binigay na sa verse 29 yung reason. Not discerning the Lord's body. Maraming churches today, whenever they receive communion, the bread and the wine, they do not properly discern or judge the Lord's body. Pag sinabi nating discern, to judge, to distinguish. Okay? So, tuloy natin ha. Nakukuha niyo po mga kapatid? Amen. Now, dito nagkakaroon ng problema ang maraming mananampalataya. Whenever we take communion, sinasabi natin na ako ba'y karapat-dapat? Noong araw, nung ako po'y matagal na akong mananampalataya, pag sinasabi ng church natin, no, di ba? Religion po ito. Ating mga nakagisang churches, examine yourself. Naku, hindi ako karapat-dapat. Mga kapatid, ni isa sa atin walang karapat-dapat kung titignan natin ating mga sarili. But once again, let's read 1
1 Corinthians 11:29, for he who eats and drinks in an unworthy manner. Now take note of the word unworthy manner. It's not the man. It's the manner. Nakatingin tayo lagi dun sa man. But it's not the man. It's not about you. It's about yung iyong manner. It's not about the actor. But it's about the action. Okay? Nakuha niyo po? Pero ang mga churches today, nakagisna natin, nakatingin tayo dun sa man. Unworthy man. Hindi naman sinabing unworthy man. Manner. Amen? Now, alamin natin, paano ba mag-take ng communion in an unworthy manner? Ito na po iyon. Para ang mga tao kasi, kaya hindi na lang nagko-communion, kasi pag nalaman nilang hindi ako karapat dapat, ako may kasamang judgment. Yung blessing sana na meron tayo, iniiba natin yung katuruan. Sayang, ano? For the longest time, kaya po nung araw sa aming church, nung ako po ibahagi pa na dati ng isang church, hindi ako nagko-communion. Kasi alam ko, hindi ko naman, Lord, dapat masaid lahat ng kasalanan ko. Pag hindi na lang ako magko-communion. Amen? Now, suriin natin, ha? So, how to take, or how to receive the Holy Communion in an unworthy manner. Once again, manner po, ha? Hindi yung man. Hindi po yung actor. It's the action. So, pag sinabing action, o manner, ito po yun. Halimbawa, na pwede ba ako makahingi ng tinapay at saka ng ating juice? For example, ito pong, sige ma, dyan muna, mamaya ko na lang tatanggalin. Mamaya ko pa kakainin. Ito yung tinapay. Ito po, it signifies the broken body of Jesus on the cross. So, paano po yung worthy manner po nito? Pag kinain po natin ito, worthily, in other words, or in worthy manner, pag kinain po natin ito, kiniklaim natin, Lord, salamat sa iyong pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong katawan ay nawasak, alang-alang sa aking kabuuan. Worthy manner, pag kinain ko to, salamat po, I judge myself completely healed. That's taking the Holy Communion, the bread, in a worthy manner. Okay? Paano yung unworthy manner? Pag kinakain mo yung tinapay, sinasabi mo, kinakain mo lang, masakit pa rin, may sakit pa rin ako. Now, you are judging the finished work of Christ, yung kanyang pagpapakasakit, na walang bisa. Yun po ang may kasamang sumpa. Nakita niyo po yun? And most of the time, many churches today, pag kinakain nila, they do not distinguish between the bread and the wine. O yung kopa, yung cup natin. Ang ginagawa lang, inom at saka kain. Without right explanation. Di ba? Galing tayo sa ganun eh. Inumin, sasabihin, kainin po natin ng tinapay. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Tapos, iinumin. Walang paliwanag. Now, how to receive the cup in a worthy manner. Pag iniinom po natin ito, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, thank you so much. I judge myself completely forgiven. Remember, sabi po ng Matthew 26, verse 28, sabi ni Jesus, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many, for what? For the remembrance of sins or for the remission of sins? Remission. Pero, di ba before, whenever we drink of the cup, ang sinasabi ng church, habang iniinom po natin at kinakain ng tinapay, alalahanin, examinin po natin ating mga sarili, tayo po yung makasalanan. Di ba? Ganun na nangyari. That is receiving the cup in a unworthy manner. Are you getting this, church? Baliktad. Yung sanang blessing nagiging curse. Di ba? Kasi nga yung term na in an unworthy manner. Yung pamamaraan, hindi po yung tao ang pinag-uusapan dito. Kasi nobody is qualified. Wala naman pong malinis eh. Lahat po tayo disqualified. Pero wala po sa mata ng Diyos yun. Nakatingin po ang Diyos sa ating espiritu. Hindi siya nakatingin sa ating kaluluwa at sa ating katawan. Now, ito po yung you're receiving the bread and the wine. Now, once again, how do you judge yourself? Pag kinakain po natin ito, Lord, I judge myself healed.
I judge myself healthy. Bakit? Kasi kinikilala mo si Jesus, once upon a time, 2,000 years ago, sa krus ng Kalbaryo, wasak po yung katawan niya by His stripes. Actually, in the original Hebrew, by His stripe, walang S. Isa na lang pong laman ang nag-uugnay sa kanyang katawan. Wasak na wasak ang Panginoon. You know why? In exchange for our wholeness and health. Wow! Kapag may revelation po kayo nito, sabi mo, Lord, thank you. Talaga palang magaling na ako. So that is proper judgment. So pag kinakain mo to, Lord, I'm healed from your bumbunan, pababa po hanggang talampakan. Amen. Now, tuloy po natin. Isaiah 53 verse 4. Itong talatang ito, may mga mistranslations. Pero pag tinignan natin yung original translation in Hebrew, magugulat kayo. Isaiah 53 verse 4. Surely He has borne. Yung He dito, it's a prophecy about the coming Messiah. Si Jesus po ito. Surely, lagyan natin ang pangalan, Jesus has borne our griefs and carried our sorrows. Pag tinignan natin yung griefs, parang ang babaw, or sorrows. But in the original Hebrew, hindi pala siya griefs and sorrows lang. Yung pong word na griefs in Hebrew, it's koli. Come on, sir, say this with me, koli. Pag sinabing koli, sicknesses, diseases. At yung sorrows naman ay makhob, physical and mental pains and afflictions. So, hindi lang tayo pinagaling sa ating kaluluwa. Kaya para sabi ni King David, once again, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Merong makhob na nangyari sa iyong soul at meron ding koli na nangyari sa iyong physical body. Wow! At ito po yung nangyari sa krus ng Kalbaryo. Kaya po tayo'y blessed bilang mga nasa ilalim ng bagong kasunduan. See, mga kapatid, napaka-importante po nito. Now, many Christians today are weak, sick, and they die prematurely because of that one reason. They do not discern the Lord's body properly. Mali. Sayang, ano? Kaya po napaka-importante. Mamaya po isasagawa natin yung ating banal na komunyon. At siguro napansin nyo, bakit kanina walang communion? Ngayon, mamaya po natin gagawin. Amen? So, mga kapatid, Matthew 26 verse 28. Whenever you partake, or whenever you receive the cup, ito po importante. Sabi ni Jesus, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many, for the remission of sins. So every time you drink of the cup, inaalala po natin, hindi yung mga kasalanan natin, mga kapatid. Before, we used to remember our sins. Yun ang turo sa atin ng church. Pag iniinom nyo ng kopa, alalahanin nyo, examine yourself. Ikaw ay makasalanan. Yes, Lord, iniinom ko makasalanan ako. You are negating actually the finished work of Christ on the cross. Pag sinabi mo makasalanan ka pa rin, ibig sabihin, walang nangyari sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng 1 Corinthians 15:17, if Christ is not risen, your faith is futile. Walang bisa. Naglulukuhan lang tayo sa church. Because you are still in your sins. So, the more na sinasabi mo makasalanan ka pa rin, kung ikaw mananampalataya, dinideklara mo patay si Jesus. Kasi nasa kasalanan ka pa rin eh. Walang kabuluhan ng iyong pananampalataya. Now, let me ask you, nabuhay bang maguli si Jesus? Kaya pala ang iyong pananampalataya is effectual. And that's why today, as believer, as one with Christ, you are no longer in your sins. So every time you drink of this cup, which signifies the blood of Jesus that was shed on the cross, anong ginagawa natin? Proper judgment. Lord, thank you. I am forgiven completely. That's proper judgment. That's proper discernment. Amen. Nakukuha niyo po, mga kapatid? So, every time you partake of the cup, please be reminded that your sins have been remitted, inalis na po. Because of the kordero ng Diyos that was provided for us at the cross. Ang galing, di ba? Pero before, kaya hindi ako nagko-communion eh. Kasi inaalala ko yung kasalanan ko, dami. Guilty tayo dyan. Pero yun pala, baliktad. Every time you partake, Lord, thank you that I am forgiven. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ito delikado. Ito ang nangyari sa maraming churches today. Kaya maraming Christians ang mahihina, masasakitin, at nangamamatay ka agad. Now, take note of 11:27. Kapag ang isang mananampalataya po ay nagko-communion in an unworthy manner, ibig sabihin, whenever he eat the bread, sinasabi mo, wala eh.
O hindi nila naintindihan bakit may bread. May sakit pa rin ako, Lord. Wala pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Now, sabi po dito, and then, you drink the cup, makasalanan pa rin ako. Sabi ng talata, verse 27 of 1 Corinthians, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of Jesus Christ. Guilty. Now, verse 29. Tingnan natin sinasabi ng verse 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner. Once again, ano po yung unworthy manner? Pag kinakain natin yung tinapay, Lord, may sakit pa rin ako eh. Wala kang magagawa, may sakit ako eh. At pag iniinom natin yung kopa, makasalanan pa rin ako, Panginoon. Sabi ng talata, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Nakita niyo po, ang laki ng kaibahan. For the longest time, naloko tayo na kalaban dito. Ba't hindi na po mangyayari yun? Dahil hindi tayo papayag doon. Dahil pakay ng Panginoon, una ang kaligtasan, pangalawa po kagalingan. Kaya tayo po dito sa ating church, and I pray sa mga nanonood po sa atin, tayo po ay mabubuhay ng malakas, malusog, at mahaba ang buhay. Now, for this reason, many are sick and weak, and they die prematurely kasi mali po yung kanilang pagtitake ng Holy Communion. Pero pag tama, magiging malakas tayo, hindi tayo mahina. Magiging malusog tayo, hindi tayo magiging masakitin. At hindi po iigsi ang buhay natin, hahaba ang buhay natin. Amen. Now, tingnan niyo po yung 1 Corinthians 11:29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning. The word discerning here is diakrino. Pag sinabing diakrino, to separate, yun ang problema ng maraming churches today. Hindi nila ma-separate ang ibig sabihin ng tinapay sa kopa, sa cup. Ang ginagawa nila, eat all you can. Kain, inom. Walang paliwanag si pastor. Kaya nadidisgrasya. Hindi nila na-judge properly. Ayan po ibig sabihin ng diakrino. To separate, to determine, to give judgment. So, church, whenever you receive the communion, pag kinakain po natin ng tinapay, ano sinasabi natin? How do you judge? Do you discern the Lord's body? Lord, ang katawan mo, nawasak para sa aking kalusugan. That's receiving or eating the bread in a worthy manner. Kainin natin. Sige nga po, gawin natin sabay-sabay muna. Buksan po ninyo inyong mga tinapay and let's partake of the Holy Communion. Mga kapatid natin sa online, let's do this, mga kapatid. Para kung kayo po yung nanghihina, maybe you're receiving the communion in an unworthy manner. So mga kapatid, hawakan po natin ating mga tinapay. Sabihin natin, Panginoon, salamat po na sa iyong katawan, inangkin mo lahat ng aking mga sakit at karamdaman. At kinikilala ko sa oras na ito, ako ay pinaging malusog mo na magpakailanman. Kainin po natin ng sabay-sabay. Ano man pong mga sakit na meron kayo, isipin nyo, lahat mo ng iyan na ibinigay na ibinunto na ng Diyos sa kanyang bugtong anak sa krus ng Kalbaryo. And then, taas po natin ating mga saro. Sabihin natin ito ng sabay-sabay. Panginoon, maraming salamat po sa iyong dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Okay. Sige po, inumin natin ang sabay-sabay. Ang ginawa po natin, you receive the bread and the wine in a worthy manner. So, paano natin hinusgahan? Hinusgahan natin. Dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay gagawing malakas, malusog, at pinahaba po ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. So let's go back to yung ating question kanina. No? Bakit kaya marami mananampalataya ang mahihina, masakitin at mahina, maiksi ang buhay o agad na mamatay? For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. But praise God, alam niyo na po kung paano i-discern ang katawan ni Kristo. For this reason, that's the reason, they do not discern the Lord's body properly. Pero tayo po, we know. Kaya po hindi tayo magpe-perish, hindi tayo madidestroy ng kalaban. So, pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan ang communion as
ano ba to? Daily? Yes, pwede. Kahit 3 times a day. Pwede po yun. Amen. Kung meron kayong mga sakit at karamdaman. Now, Psalm 105 verse 37. Bago tayo matapos, gusto ko po ihabol po ito. On the night of the Passover, sabi po ng Diyos sa mga Israelita, magpahid kayo ng dugo ng lamb sa inyong doorpost at sa lintel. It's a picture of the cross. Alam niyo po ba, habang sila po ay ipinagdiriwang nila itong Passover, kumain po sila ng lamb. Yung lamb na ito, sabi ng Panginoon, huwag niyong hugasan ng tubig. Huwag niyong ilaga. I-roast niyo ito. Pag sinabing roasted lamb, it's a picture of Jesus that was cursed, punished at the cross. So kainin niyo siya lahat ng entrails, lahat ng utak. And then the following day, pinayagan na po sila makawala ni Pharaoh. Alam niyo, ito po mga Israelitang to, 2 to 3 million. On the way to the promised land, sabi ng Psalm 105, verse 37, He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble. Alam niyo po yung feeble? Mahihina. And none feeble among his tribes. Walang mahihina. Now, let me give you this revelation. This happened long time ago, sa panahon po ni Moses. At nung panahon ito, they were under the Abrahamic covenant. Yung pong covenant na meron tayo ngayon, mas superior. We belong to the new covenant of pure grace. It's a covenant between God and His Son, Jesus Christ. So kung nung araw, they were under the Abrahamic covenant, a covenant between God and Abraham. Ito po mga lahi ni Abraham, nung lumabas sila sa Ehipto, malakas. Walang mahina. How much more po tayo sa ilalim ng bagong kasunduan ng biyaya? Mas superior. Amen? Amen. So mga kapatid, alam niyo po ba sa panahon ni Apostol Pablo, pag sila po yung nagsasama-sama, pag nagsi-church, they break bread. Pangunahin po nilang ginagawa, inaalala po nila yung mga tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Visual aid po ito sa atin. Whenever we partake of the bread and the cup, or receive the Holy Communion, ipinapaalala po sa atin. Kaya po pwede nyo gawin ito every day, yung mga tinapos na gawa ni Kristo. Ipinapaalala natin sa ating mga sarili. Pinagaling mo ako, Panginoon. At pinatawad po sa aking mga kasalanan. Forget not all your benefits in Christ, who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. Wow! And then, mga kapatid, ito pang maganda. Anong magagawa ng tinapay? Pagkain? Alam niyo po ba, sa unang aklat ng Biblia, kung bakit nagkasala unang mga tao? Dahil sa pagkain. Kumain po sila sa ipinagbabawal ng bunga ng punong kahoy. Di ba sabi ng Diyos, of all the trees in the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Kumain si Eva, gano'n naman ang babae na unang kumain eh. Tapos binigay kay lalaki, walang alam si Adam. Alam niyo kung ba't Adam? Because he was Adam. Hindi siya nagreklamo eh. Binigyan eh. Kinain lang. And then, nakita niyo po ang talino ng Diyos. Dahil sa pagkain, nagkasala si Eva at si Adan. At kumalat po ito, namana natin yung kasalanan. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Binigay sa atin ng simple things, communion and yet powerful. Paano po tayo pinapaalalahanan that you have been forgiven and healed through eating din? Wow! Nakita niyo po ang power ng Panginoon? It's through eating. Huwag niyo pong babaliwalain ang communion. Never take this for granted. Galing, ano? So mga kapatid, ang bait ng Panginoon sa atin. Now, tingnan niyo po ito. Bakit natin ginagawa ito? Ba't natin isinasagawa ang communion? Sabi ng 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread, so you could do this in your home. Kahit anong tinapay, wala kaming grape juice, kahit tubig lang. Hindi po humihingi ang Panginoon ng masisidhing mga bagay. God is using the little things to confound the mighty. Kung meron po kayong sakit, communion. 3 times a day, pwede. As often as you wish. Bakit natin ginagawa po ito? 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death. Bakit the Lord's death? Sabi ko, Lord, but the Lord's death? Ba't hindi yung life mo? Till He comes. So, ibig sabihin, as we wait for the Lord's second coming, we will still do this. Bakit the Lord's death? Because upon His death,
doon po na isa katuparan na nawala na po tayo sa lumang kasunduan ng kautusan. Sa kanyang kamatayan, na itatag na po yung bagong kasunduan ng biyaya. And also, upon Jesus' death, doon po natin nakamit yung salvation and healing. So whenever we do this, as often as you wish, we are doing this, sabi ng talata, we are proclaiming, as we eat this bread and drink this cup, you are proclaiming the Lord's death till He comes. So every time we eat the bread and drink the cup, sinasabi natin, Lord, excited ako sa muli mong pagbabalik. At sinasabi mo rin sa mundo na wala na ako sa lumang kasunduan ng kautusan, nandito na ako sa bagong kasunduan ng biyaya. Why? Because the new covenant of free grace was established upon the death of Christ on the cross. And upon the death of Christ on the cross, doon na po niya ibinigay. Mga kapatid, hindi po niya ibinigay na ang inyo pong kaligtasan at kagalingan. Ang kaligtasan po hindi pinipilit ng Diyos. Ito po'y tinatanggap, napapasa kanila sa mga tumatanggap. Amen? At tayo po tinanggap natin yon. Ganon din po ang kagalingan. Ibinigay na po ito ng Diyos. Pag hindi nyo tinanggap, hindi po ito nyo mararanasan. But I suggest, tanggapin nyo po yan. You are completely healed. Amen. Church, amen? Now let's go back to our question. As we end, ano ang dahilan ng Biblia bakit marami sa mga kapatiran na mahihina, masasakitin at maagang mamatay? Ano sa iyong palagay? This is the answer. 1 Corinthians 11:29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. Discerning, not discerning, o diakrino, to separate, to determine, to give judgment to the Lord's body. But praise God today, alam na po natin i-judge properly. Ano po yung difference ng tinapay? Ang tinapay po, it signifies the broken body of Jesus Christ. Amen? Ano naman po yung cup? It signifies the blood of Jesus that was shed on the cross for the forgiveness of sins. Yung katawan po, yung tinapay, it's for your health and healing. Galing ng Panginoon. Kaya nga po, once again, and do not forget all of God's benefit. Amen? So, ang ating solution for today, discern the Lord's body by not forgetting all of His benefits. Who forgives all your iniquities? Are you forgiven completely, church? Amen. Yes. Who heals all your diseases? Binagaling na po ba tayo ng Panginoon? Amen. Yes, don't forget it. And whenever you partake of the Lord's Supper, once again, bilang pagtatapos, pag kinakain po natin yung tinapay, tanggalin na po natin yung mga mali nating katuruan. Pag kinakain po natin yung tinapay, when you examine yourselves, bilang mananampalataya, you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Huwag niyo pong tinitingnan ang sarili niyo, masakitin pa rin. Bugbog sa karamdaman, hindi po. Pag kinain niyo yung tinapay, Lord, thank you, I judge myself healed and healthy. Whenever you partake of drink of the cup, anong judgment mo? Lord, thank you that I have been forgiven completely. And that is discerning the Lord's body in a worthy manner. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. So nalaman na natin the only reason why many Christians are weak, sick, and they die prematurely. Pero mga kapatid, kayo pong nanonood sa ngayon, may way out pala. It's through the Holy Communion. Amen. Maisingit ko lang po ito before we end. Alam niyo po, nung bilang tao, dumaraan po tayo sa mga challenges ng buhay. For the past how many months, hindi nyo lang halata. Na-stress din ako. At may lumabas na ang manifestation ng stress sa akin, may mga allergies ako sa paa. Na talagang sabi ko, yung hindi naman po sa yung aking mga paa makinis eh. Pero may lumabas na allergies talaga. Sabi ko, ba't ganun? Parang gusto-gusto ko pa naman nagchichinelas. Tapos may lumabas ditong bilog. Bilog na bilog, parang kay Jean-Claude Van Damme. Parang kay Van Damme, may bilog din si Van Damme dito. Tapos nakakapa ko, parang Makati. Tapos nababahala ako, na-stress ako. Sabi ko, ano to? Ba't may allergy ako? Tapos Makati siya lagi. Tapos pinag-pray ko kay Lord. Ano pa lang, hindi pa ako nagpipray. Dahil hindi ko alam ang cause, sabi ko, anong kinakain ko? Bakit ako may allergy? Yung mga kasama ko sa bahay ang kikinis ng mukha, wala namang allergy, ako lang. Hindi ko alam. Tapos ngayon, sabi ko, Lord, reveal to me, ano bang cause nito?
Nung naalala ko, binigay sa akin ng Panginoon yung dahilan, anak, stress ka. And then, sabi ko, Lord, thank you. Stress pala ako. Kasi yung past 3 months, parang lumalala eh. Yung sa pa ako, tsaka dito. And then, nung na-reveal sa akin ng Panginoon, anak, let me love you. Ano man yung mga nangyayari sa buhay mo, pabayaan mo na yun. Mahal kita. And yun ang nagmamatter. Alam niyo, nung sinabi ng Panginoon sa akin yun, huwag mo nang pansinin ang mga nangyayari sa paligid mo. As long as alam mong mahal kita at wala kang, at ginagawa mo ang tama. Let me love you. Dati, ang pinagpipray ko itong allergy ko, hindi gumagaling. Ang dami ko nang pinapahid eh. Pati bawang. Dinidikdik ko. Sabi, dikdikin daw yung bawang. Ang ginawa ko yung bawang, pinatong sa paa, tapos dinikdik ko. Lalong sumakit ito eh. Dapat pala tinatanggal sa paa yung bawang bago dikdikin, ano? Hindi, joke lang. Alam niyo, nung nalaman ko yung cause, ang cause pala stress. And then sabi ko sa Panginoon, Lord, I consent myself to be loved by you. Alam mo, by the grace of God, ang liit na lang po. Tapos wala na yung sa paa ko. Ang galing, ano? So, amen. Praise God. What's the point? Bakit ko kinukwento po ito? Pangkaraniwan, pag may problema, ang binibigyan ng lunas yung ano yung term na yun? Yung symptoms lang. Hindi natin napupuntahan yung pinaka-root cause. Kaya hindi gumagaling. Naalala ko nung bata pa ako, pag inuubo ka, binibigyan ka ng doktor ng cough syrup. Kaya marami naging addict eh. Cough syrup ang binigay. Hindi pala. Kaya siya inuubo na pag-alaman natin through the times, it's because baka bacterial or viral. Ganon din po tayo. Nung nalaman ko, anak, stress ka lang. Itong mga nakalipas na panahon, hindi ako masyadong nagpayakap sa Panginoon. Parang, Lord, ang bigat ng puso ko. Pero nung nagpayakap ako sa Panginoon, nawala yung allergy. Ganon din po tayo. Nung nalaman natin yung cause, nag-iisang reason why many people are weak, sick, and they die prematurely. Pag alam mo yung katotohanan, and that's the only reason, because many Christians today do not discern properly the body of the Lord's body. Pero alam na natin, praise God. So ngayon, may sagot na, way out na. Kung meron man po kayong mga karamdaman sa iyong katawan, alam na natin ang way out. Lord, thank you for the Holy Communion. You could receive it as often as you wish sa inyong mga bahay. Hindi nyo na po kailangan ng pastor, hindi nyo na kailangan. Gawin nyo as a family. Kami ginagawa namin sa bahay yun. Si Abes nga, ang laging ginagawa eh. Biskuit. Alam mo naman ito, mahilig sa biskuit. Kinukommunion namin yung biskuit. Kahit po anong available. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Hindi mo na kailangan ng mga vitamins na mamahalin. Wala pong problema sa vitamins. Kung may pambili kayo, okay lang. Pero kung wala kayong pambili, paano? The Lord provided you the bread and the wine. Or water, if pwede. Amen? So mga kapatid, gusto ko muna kausapin po itong ating mga kaibigan na nanonood. Maybe kayo po wala pang relasyon sa Panginoon. Hindi niyo po mararanasan ito to the maximum. Now, let me encourage you, let me invite you, and I would like to invite you, have a relationship with Jesus Christ para po maranasan natin itong buhay na ganap at kasiya-siya. Just have to follow this prayer. Pray this prayer with me. Sabihin niyo po sa inyong mga puso, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan at walang kapangyarihan na iligtas ang aking buhay. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon. Dahil naniniwala po ako, doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo lahat ng kasalanan ko. Kayo po ay namatay para sa kasalanan ko. At makalipas ng 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako po ay pinaging matuwid mo na sa iyong harapan. Sa harapan ng iyong Ama. Sa harapan ng aking Ama. Salamat, O Diyos. At inaangkin ko po ang iyong pinakadakilang kaloob, ang kaligtasan. Gayon din, Panginoon, inaangkin ko po ang iyong kaloob na kagalingan dahil kalooban mo ito para sa akin. Salamat po dahil ako'y ligtas na. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Kapatid, kung kayo po'y sumabay sa panalangin yan, ligtas po kayo. Ang inyong espiritu, ang inyong kaluluwa, kasama na rin po ang inyong katawan. At pwede nyo pong gawin ng Holy Communion as often as you wish, even po sa inyong bahay. At samahan po kami every Sunday. Dito po yan sa ating panunambahan. Church, tayo po tayo. Are you blessed? Amen? So, habang inaawit po natin ang song na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Binuksan na ating isipan. Lord, thank you for the gift of the Holy Communion. Tinuturo Go sa through atin ang union. katotohanan ng Want ito. access to a galactic Amen. So mga kapatid, habang inaawit po natin ito, let's have this moment na pasalamatan po natin ang Diyos. Kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos, at sa kasalanan tayo'y dinubos. Hindi ang mga pako. Ang mga bakos kay Jesus, di ang pagmamahal niyang lubos, at kalikasan kanyang kaloob. Di ang mga bako Ang nagpanatili. kundi ang pagmamahal niyang lubos, at sa kasalanan tayo'y dinubos. Di ang mga bako ang nagpanatili lubos kay Jesus, kundi ang pagmamahal at Amen, church. Kaligtasan po ang kaloob sa atin ng Diyos. So, sino man po dito sa atin ang may karamdaman? Of course, may mga parang false manifestations. Pastor, masakit pa rin po ito. Pero mga kapatid, claim it. Faith operates by speaking life. Amen. And this is faith. So, kung sinabi ng Biblia, paniwalaan natin ang Biblia. Yun ang sabi niya eh. Na hindi lamang po kaligtasan ang kanyang laan sa atin, hindi lang kapatawaran. Ito po ay dakilang kaloob sa atin ng Diyos. Kasama rin po ang kagalingan. So I would like to pray for you, church. Kung ano man po inyong mga problema, kinakaharap sa oras na ito, sa inyong mga katawan, receive healing. It's already been given to you. Amen? Panginoon, maraming salamat po. Dahil sabi mo sa iyong salita, ano man pong kabigatan na meron kami sa aming mga puso, sa aming mga pisikal na katawan, marapat lamang po itong ibigay namin sa inyo because Lord, kayo po'y nagmamalasakit po sa amin. Salamat, Panginoon. At gaya ng iyong mga sinabi sa iyong salita, naniniwala kami, Panginoon, na dakilang kaloob mo sa amin na ang kaligtasan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo. Hindi po natapos doon. Dahil ang aming Panginoon Hesukristo, physically, nagdusa po siya at physically namatay po siya. Para physically, makamit din po namin ang health and healing. Lord, thank you so much po. Bawat isa po narito sa amin, church and even sa online, na may mga umaasa kami at nananampalataya po kami dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Pinagaling mo na, Panginoon. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue. Huwag namin kakaligtaan ang mga benepisyong ito na kaloob sa amin ng krus. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos in advance. Salamat po. Dahil sa iyong katawan, O Diyos, aming Panginoon Hesukristo, sa iyong katawan doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Ano man ang mga uring sakit na ito ay hindi nakaligtas sa inyo, O Diyos, at sa iyo, O Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Inangkin mo lahat ito sa iyong katawan. Kapalit po nito ay lubusan namin kagalingan. At tinatanggap po namin ito ng buong pananampalataya. Mula, Panginoon, sa aming
ulo hanggang sa aming mga talampakan. Salamat, kami po'y lubusan ng pinagaling. Salamat. And even Lord, sa mga nanonood sa amin sa ngayon, salamat po, O Diyos. We praise you, God. We thank you so much, Lord. And this, we say, Amen in Jesus' name. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you so much for joining us. See you on Sunday. Yeah. Amen. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.